solar thermal system. This is the reporters of DSCE 3C. So, Barnechea Jimenez SRC, Mararak Alvin Clint, Andasan Miguel Carlo, Busalpa Marjun, Cristobal John Road, and Sandig John Matthew S. So, next. Ang mga topics natin dito is yung introduction of solar thermal system, working of solar thermal system, types of solar thermal system, difference of two linear Fresnel reflector, advantages and disadvantages. So, sisimulan na natin to introduction. So, next slide. So, dito sa slide na to is ano nga ba itong solar thermal system na to. So, ano nga ba yung magandang nagagawa niya dito sa atin, or ano nga ba yung mga nagiging benefits sa kanya. So, dito natin malalaman lahat. And so, solar thermal electric power system collect and concentrate sunlight to produce the high temperatures needed to generate electricity. So, ang solar thermal electric power system daw ay nagko-collect at nagko-concentrate ng sunlight to produce ng high temperature para makapag-generate siya ng electricity. So, napakagaling, di ba? Yung sunlight is yung sunlight is yung nagpo-produce mismo ng kuryente. So, pero hindi naman as in yung light. So, meron tayong tinatawag na process para mangyari yan. So, yan nga yung tinatawag na solar thermal electric power system. Then, kaya nito mag-generate ng electricity, and kailangan nila lang ng high temperatures. Pero, kaya naman ng araw yan kasi napakainit ng araw. And all solar thermal power system have solar energy collectors with two main components. So, yung mga solar thermal power system daw is merong solar energy collectors. So, yung collectors na yun is merong two components na yung reflectors or mirror that capture and focus sunlight into a receiver. So, yung mirror, pag tinamaan yun ng araw, tinamaan siya ng araw na ganyan, nagre-reflect siya papunta dun sa receiver. So, galing, no? Yung mirror yung ginamit nila. So, syempre, hindi yan basta-basta mirror lang. Talagang mirror na build para dyan sa sobrang init na araw na yan. Natatama sa kanya. And solar energy is the energy from the sun that convert into electricity and heat. So, yung solar energy daw ay yung energy na nanggagaling sa sun na kino-convert ito into electricity and heat. It's a renewable energy source that clean and abundant. So, ito daw ay renewable energy source na napakalinis and abundant. Next slide tayo. Working of solar thermal system. So, paano nga ba gumagana ang ating solar thermal system? So, kung makikita nyo sa figure, yun yung ipapaliwanag natin. So, basahin lang muna natin to, and saka natin ipapaliwanag yung picture na nakikita nyo dyan sa screen. Excuse me. A solar thermal system works by capturing sunlight using solar collector, which then convert the solar radiation into heat that is transferred to a circulating fluid like water or mixture of water and antifreeze, and stored in a tank, allowing the heated fluid to be used hot water or space heating purposes. Essentially, sunlight is absorbed by the collector. So, kung makikita nyo dun sa may picture natin, so andun nakita nyo naman si sun. So, nasa taas si sun. So, ngayon, bababa yung heat ni sun ngayon, pupunta dito sa may solar collector field. And then, yung solar collector field na to, diretso siya ngayon dito sa may radiation transfer hanggang mapunta sa may solar receiver. So, sabi dito, a solar thermal system works by capturing sunlight using solar collector. So, ito na ngayon, yung solar collector field.
and which can convert the solar radiation into heat that transferred to a circulating fluid. So, dito na yung radiation transfer. So, kung makikita nyo dito sa figure na nandito sa may screen. And, ito na yung sinasabi niya na radiation transfer papunta ng solar receiver. So, and then, pupunta siya sa may fluid transfer. Ayan. So, yung solar receiver na yan, may hinihiwalay yan para mapunta dun sa storage system. Hindi naman kasi lahat pupunta yan sa fluid transfer like yung sinasabi niya dito na and stored in a tank allowing the heated fluid to be used for hot water or space heating purposes. So, yan. Diretso sa ngayon. And yung power conversion system is yung sinasabi niya na power conversion system and used for hot water, space heating, purposes with sunlight and absorbed by the collector. So, yun. The power conversion is last na pupuntahan nung ating fluid transfer. So, dito na yung generator and turbine na magpapagana ng generator. And nandito sa baba niya yung backup system. So, yung backup system na yan is yun yung magpapagana ngayon doon sa power conversion system. And yung storage system pang gabi. And next is heating a fluid that carries the heat to where it's needed. Obtain the help of a pump and a storage tank to ensure consistent heat availability even when the sun isn't shining directly. So, yung storage, yung sinasabi niya dito sa pangalawang ano na to, is yung storage system is yan yung gumagana. Yan yung gumagana or dyan kumukuha yung power conversion system pagka gabi na or hindi direct yung sun na tumatawa sa kanila. So, ang nangyayari, yung konting nakukuha ng sun is papasok ngayon sa radiation transfer, solar receiver, and kung hindi kayang paikutin ngayon ng konting init lang, ngayon, papasok ngayon si storage system at saka si backup system para paganahin si power conversion. So, pagkagabi naman, ito din naman, si storage system din at saka si backup system ang gagana. So, yun lang po. And, bahala na po yung next reporter na magpaliwanag sa ibang slide. So, thank you. So, dito na tayo sa slide ng types of solar thermal system. So, meron tayong 4. Parabolic trough, linear Fresnel reflector, compact linear Fresnel, parabolic fish. Meron pala isa, yung solar tower. So, this type of solar thermal system, ay gumagana naman siya at the same principle. Naiba lang naman siya sa pagkuha ng energy mula sa araw at pagka-concentrate ito sa certain point. So, dito mo tayo sa parabolic trough. A parabolic trough is a solar thermal collector that uses curved mirror to focus sunlight onto a receiver tube. This technology is used in solar thermal power plants. So, parabolic trough is a set of concave mirrors that the certain solar rays on receiver tube that is located into the focus. This trough can track the sun around one axis, typically oriented north to south, to ensure the highest possible efficiency. So, dito naman sa parabolic trough, o tinatawag nating CSP, ibig sabihin ay concentrating solar power. Ang parabolic trough collector ay isang teknolohiyang solar na ginagamit para makalikha ng init o kuryente gamit ang sikat ng araw. Kumukuha siya ng energy galing sa araw gamit ang salamin na pa-curve. At ang sikat ng araw ay magre-reflect ngayon sa receiver tube. At ang temperature nito ay umaabot ng 400 degrees Celsius pataas. Kapag ang trough ay nakapokus sa sun, so umabot siya ng 30 to 100 times kapag normal na intensity. So, ang concave naman na mirror sa parabolic trough ay naiipon ang sikat ng araw patungo sa gitna
ito at mapupunta ito sa heat exchanger. Ito ay isang axis lang ang meron. Meron tong north and south. So, parabolic trap collector or is a device that concentrates sunlight onto tube that a fluid then which can then be used to generate electricity on heat of the power. So, yung ano na pala, kung makita natin sa picture, meron siyang central heat pipe. So, yung central heat pipe na yun, siya yung tubo na doon nagre-reflect yung sinag ng araw galing sa mirror. Tapos yung parabolic shape reflective trap. So, yun siya yung kanang mirror. Tapos yung reflective coating or mirror. Sa mirror nga. So, tapos yung so, meron din siyang rotational axis. So, pag yung araw magalaw, sumusunod siya. Tapos, meron din siyang collector supports para makatayo yung concave mirror. So, meron din siyang fluid in, fluid out. So, sa fluid in, malamig. Sa pagpasok niya, iinit. Yan, lalabas ngayon sa fluid out. So, dito naman tayo ngayon sa next slide. Dito. Along parabolic shape, reflector focuses sunlight onto a receiver pipe. The collector tilts when the sun keeps sunlight focused on the receiver. The receiver tube contains fluid that is heated by concentrated sunlight. The fluid flows through the pipe to a power plant wherein water boils. The result steam produce electricity in the conventional steam generator. So, meron din, so yung parabolic trap natin ay so yung tube, tinatawag natin na absorber tube, tapos yung mirror na reflector, tapos yung solar pipe. So, doon pumupunta siya sa heat exchangers. So, this system is gumagamit ng isang mahabang hugis na parabola salamin upang maituon ang sikat ng araw patungo sa tubo na mayroong fluid. So, yung collector ay sumusunod sa araw. Mas mainit ito kapag tanghali. Mas madami siyang makukuhang energy. Tapos yung receiver naman, receiver tube na mayroong fluid ay may initan sa concentrated sunlight. Tapos mapupunta ito sa heat exchanger. Tapos ang singaw ng yung steam ay nagamit siya para mapaandar sa traditional na steam generator na produce ng kuryente. So dito muna tayo sa next slide natin. So, by incorporating thermal storage tank, these collectors can provide continuous energy generation, ensuring a stable electricity supply throughout the day. Importantly, the parabolic trap system produce clean, pollution-free energy, contributing to global efforts to mitigate climate change. So, yung parts niya is, so, ito yung mga parts niya. So, meron tayong ditong parabolic trap collectors. So, nakalagay siya sa solid field. Tapos, yung heat exchanger na merong heat salt tank at cold salt tank. Tapos, yung steam generator. Tapos, yung condenser, tapos patungo sa condenser, turbine patungo sa condenser. So, yung tatapon natin. So, pagka sikat ngayon ng araw,
ito ay dumadaan, makakuha yung sunlight nito sa reflector o yung salamin. Tapos naiipon yung sikat ng araw at ito ay tumututok ngayon sa tubo, yung tubong nasa gitna. So kapag ngayon mainit na yung tubo nasa gitna na mayroong fluid, so ngayon mapupunta ngayon sa heat salt tank, na kapag naman ito ay, sabi ko nga, umaabot siya ng 400 degrees Celsius. Tapos ngayon mapupunta ngayon sa steam generator, na kapag, so na siya, ang heat exchanger na siya, yung mainit into steam. So pagka yung steam merong tubig siya kasi steam yung tubig na na hindi na mapupunta siya sa condenser. So doon na magsimulang makalikha ng kuryente. So para sa ibang gamit ito, maaaring gamitin ito sa mga pabrika, pagpapatuyo ng pagkain at pag-inom. So siya, malinis siya sa pollution. So wala siyang pollution, so tipid sa enerhiya, ako nga sa araw lang kumukuha. So marami ding iba't paggagamitan ng parabolic trap na to. So next slide is solar tower. Sabi sa solar tower, a solar tower is a thermal system is a tall central structure where sunlight concentrated by a large field of mirror called heliostat and focus onto receiver at the top, that the heating of fluid that then use to generate steam and power a turbine to produce electricity. Essentially, it acts focal point for collecting and concentrating solar energy in a solar thermal power plant. So sabi ko nga, yung principle nito magkakamukha lang. So pinagkakaiba lang nga, gumagamit siya ng pagkuha ng energy tulad dito sa solar tower. Heliostat yung pagkolekta niya ng energy. So solar tower ay mayroon din siyang tracking mirror at tinatawag na heliostat. Kapag katanghaliang tapat ng sikat ng araw ay umabot ito sa 1,500 times pag normal na intensity. So yung mirror niya is dual axis siya at ito ay natatagpuan sa ground level upang makakuha ng enerhiya mula sa araw. Magre-reflect ito patungo sa receiver. So yung receiver nakalagay siya sa taas ng tower, tapos patungo doon mapupunta ngayon siya sa heat exchanger. Umabot ito ng 600 degrees Celsius. Katulad ng sinabi ko sa parabolic trap, mapupunta lang din ito sa heat exchanger para magamit sa steam turbine. So kung makita natin sa next slide, na ito yung pinaka-diagram niya, na pagkuha ng sikat ng araw, mapupunta siya sa heliostat, magre-reflect siya sa receiver, pupunta sa heat exchanger. So yung heat exchanger na yun, pupunta siya sa steam turbine na mapagana yung generator. So yung pre-water reheated, mapupunta siya sa condenser. So hanggang sa magpa-cycle lang siya. So sa susunod naman na slide is kung makita natin yung solar tower, napakalawak niya. So napakadaming enerhiya na makakuha niya, at lalo't itong lugar na to is wala pang kapuno-puno at patag. So walang makakaabala na nililim sa kanya. So direct sunlight makukuha niya. So
So, kaya lang to mahina kapag walang araw, tulad niya maulan, ganun. So, next. Ako naman tayo sa linear Fresnel reflector. A linear Fresnel reflector or LFR is a solar-powered system that uses flat mirrors to concentrate sunlight onto a receiver tube. The LFR is a low-cost, efficient technology that can generate heat for industrial and domestic use. Um, Ito, sinasabi, yung linear Fresnel reflector daw ay isang type ng solar energy system na gumagamit ng flat mirrors upang i-focus yung sikat ng araw sa isang receiver tube. Ayan, yung tube na yun is nagiinit at maaaring gamitin upang magawa ng singaw para sa power generation o heating applications dahil mas simple ang disenyo ng LFR kumpara sa ibang solar concentrators tulad ng parabolic troughs. Mas mura itong itayo at i-maintain. Ginagamit ito sa mga industriya na nangangailangan ng mataas na temperatura, pati na rin sa mga bahay bilang alternative energy source. So, next slide. A linear Fresnel reflector is a power plant uses a linear Fresnel reflector power plant uses a series of long, narrow, shallow curvature, or even flat mirrors to focus light onto one or more linear receivers positioned above the mirrors. On top of the receivers, a small parabolic mirror can be attached for further focusing the light. So, sa LFR power plants, yung mga salamin ay maingat na nakaposisyon upang makapag-ipon ng solar energy sa isang linear receiver sa itaas nito. Yun nga yung receiver tube. And ang liwanag ay kino-concentrate nila upang mas mataas ang temperatura sa receiver tube kung saan ang init ay ginagamit upang makalikha ng singaw para sa electricity generation. Maaari ding idagdag ang parabolic mirror upang mas mapatindi ang pagtutok ng liwanag na nagre-resulta na mas mataas efficiency sa conversion ng solar energy. So, next slide po tayo. Dito, una sabi, flat or slightly curved mirrors are mounted on trackers. Ito kung paano gumagana yung LFR. Ito sa una, flat or slightly curved mirrors are mounted on trackers on the ground. Ang LFR system, yung LFR nga, yung gumagamit to ng flat or bahagyang curved mirrors na nakakabit sa trackers para yung trackers na yun, yung maaaring maggalaw para sundan yung paggalaw din ng araw para kuha niya yung high heat. Dahil doon nakukuha niya yung highest temperature ng araw, mas epektibo at mas mataas yung energy output ng sistema. And pangalawa, the mirrors reflect sunlight onto a receiver tube fixed in space above the mirrors. Ayun, yung sikat ng araw na nire-reflect ng mga mirrors papunta sa isang receiver tube ay nakalagay sa taas ng mga ito. Ang tube na yun ay may karaniwang fluid na umiinit kapag nakatanggap ng concentrated energy sunlight. And yung fluid na yun nga yung fluid. Ito ay maaaring tubig, langis o iba pang thermal medium na ginagamit para makalikha ng init or ng heat. Pangatlo, the reflected sunrays are absorbed by a large fixed absorber. The receiver tube may absorber na sumasalo ng init mula sa reflected sunlight. Ang absorber na ito ay may mataas na thermal conductivity. Ibig sabihin, mabilis itong uminit at naipapasa ang init sa working fluid. And ang process na ito ay mahalaga upang mapanatili ang mataas na efficiency ng solar energy conventions. Itong last, the LFR generates high temperature working media for thermal cycle power generation. Ang init na nililikha sa absorber ay ginagamit upang painitin ang working fluid na dumadaloy sa receiver tube.
Kapag ang fluid na ito ay umabot na sa sapat na init, maaari itong gawing singaw para sa steam turbines na ginagamit sa electricity generation. Sa madaling sabi, ang LFR ay isang renewable energy system na gumagamit ng init ng araw upang makalikha ng kuryente sa pamamagitan ng isang thermal cycle. Dito naman sa next slide, sabi, in parabolic drops, the reflector is parabolic mirrors, while linear Fresnel collectors, it consists of multiple narrow linear mirrors at a specific distance from the center. And may dalawang pangunahing uri ng solar concentrators. Una is yung parabolic drops and yung pangalawa naman is yung linear reflectors or LFR, linear Fresnel reflectors. Ang parabolic drops ay gumagamit ng isang curved mirrors upang i-focus ang sikat ng araw sa isang single receiver tube. Sa kabilang banda, ang LFR ay gumagamit ng maraming makikitid na linear mirrors na nakaposisyon sa iba't ibang distansya mula sa gitna. Bagamat mas mura ang LFR dahil sa mas simpleng disenyo, maaari itong magkaroon ng bahagyang mas mahabang efficiency kumpara sa parabolic drops. Gayunpaman, nanatili itong isang cost-effective na option para sa renewable energy generation. Compact Linear Fresnel Reflector. A compact linear Fresnel reflector, CLFR, also referred to as concentrating linear Fresnel reflector, is a specific type of linear Fresnel reflector technology. They are named for their similarity to a Fresnel lens, in which many small thin lens fragments are combined to stimulate a much thicker simple lens. These mirrors are capable of concentrating the sun's energy to approximately 30 times its normal intensity. Yung compact linear Fresnel reflector, ito yung improved version ng linear Fresnel reflector. From one receiver lang yung linear Fresnel reflector, nagkaroon na siya ng 2 fixed receivers. And yung mga mirrors niya, naka-incline na siya depende kung saan mas malapit yung mirror na magiging efficient siya, efficient yung reflection niya and yung energy papunta dun sa may fixed receiver. The first linear Fresnel reflector solar power system was developed in Italy in 1961 by Giovanni Francia of the University of Genoa. Francia demonstrated that such a system could create elevated temperatures capable of making a fluid do work. Example, sinasabi rito yung compact linear Fresnel reflector ay mas efficient nga siya kumpara dun sa may LFR lang, and mas nakakapag-produce siya ng mas mataas na temperature. Difference of two linear Fresnel reflector. A CLFR is a variation of traditional LFR that utilizes multiple receivers positioned close together, allowing for more efficient use of space by enabling individual mirrors to direct sunlight towards different receivers, minimizing shading issues and maximizing energy capture within a smaller area, while a standard LFR only has one receiver per mirror field, making it less space efficient. And sa LFR nga, mas disadvantage siya compare sa CLFR. Sa CLFR kasi yung mga mirrors niya nakaposition na sa different receivers. Kumbaga meron siyang sensor na pinapalo kung saan mas efficient yung pag-reflect ng energy para mas maging marami yung
walang masayang na light reflection. And nagkakaroon siya ng space, yung mirrors, kung saan nagiging minimal na yung shading or pagkakaroon ng anino sa isa't isa ng mirror. Kaya mas nagiging efficient yung pag-reflect ng energy na nare-receive nila papunta dun sa fixed receiver. And habang yung LFR naman, meron lang siyang isang receiver. Then dikit-dikit pa yung mirrors niya na semi-flat na siya, hindi siya yung masyadong incline. Dahil yun yung nagkakos ng ng shadowing dun sa iba pang mirror. Kaya mas less efficient yung LFR compare sa CLFR. Then the parabolic dish. Parabolic dish is a point-focusing solar concentrator equipped with full-point dual-axis solar tracker. A small Stirling machine or a turbine is placed at focus point to absorb the concentrated heat, hence no heat transfer fluid and heat exchanger. Sa parabolic dish, kagaya ng solar tower, meron siyang dual axis, pero kaya niya mag-move ng north to south and east to west. Kaya yung tracking system ng parabolic dish is much better kumpara sa may solar tower. Then, nakakapag-generate din siya ng 750 degrees centigrade. Then, the parabolic dish, yung pinakamataas na nag-generate ng temperature sa kanilang apat sa may solar thermal system. Okay, so next slide tayo. Yung tinatawag nating parabolic dish. So, ayan, basahin natin yung meaning dito sa slide. So, sabi dito, a solar parabolic dish system consists of concentrating mirrors that reflects and focus the sun's rays onto a receiver that converts a solar radiation into heat energy. So, this thermal energy can then be used to produce electricity with an energy conversion device such as a steam turbine or Stirling engine. Ayan, makikita natin dito sa slide kung ano yung itsura ng isang parabolic dish. Ayan, yung sun, meron din siyang mga mirror. Ayan, next slide tayo. Sabi dito, parabolic dish collectors are costly, complex, require large spaces, manage intense heat poorly, are weather sensitive, and have limited scalability for larger projects. And next slide. So, parabolic dish daw includes a receiver, parabolic reflector with solar tracking, and pipe work to carry the heat transfer fluid. So, the parabolic dish may be continuous or consist of discrete elements to confirm the shape of parabolic. So, ayan, sa madaling salita, itong parabolic, kita natin dito sa unang slide, ayan yung itsura niya, meron siyang mga parts. So, itong parabolic dish, meron din siyang mirror, katulad din ng ibang solar thermal systems. Meron din siyang mirror, so galing din sa sunlight yung heat papunta mirror, and then papunta dun sa receiver. So, ang isa sa highlight nitong parabolic dish is kaya niya mag-generate ng 750 centigrade, compare dun sa mga unang nabanggit na types ng solar thermal systems. Isa siya sa may kayang mag-generate ng pinakamainit. And sabi dito, meron din daw siyang Stirling engine.
Tapos wala daw steam na nangyayari and wala ding evaporation. So kumbaga, halimbawa, 'di ba, yung parabolic trough, meron siyang yung tinatawag na heat transfer fluid. Dito sa parabolic dish, walang ganun. Walang nangyayaring steam na pinapainit yung mga fluid para mag-evaporate tapos mapagana yung engine. Dito sa parabolic dish, bawa, ito yung mirror. Yan, ganyan itsura niya. Andito yung mga mirror. Andito yung receiver niya. Ngayon, pag direct ng araw, yung sunlight na mare-reflect ng mirror, pupunta dito sa tinatawag na receiver. Tapos nandun yung Stirling engine. Ngayon, yung init na galing dun sa mirror, direct sa sunlight, pinapagana niya yung Stirling engine. Doon naman napoproduce yung or doon nagsisimula yung process. Pag init nung Stirling engine, gumagana siya. Hindi katulad nung sa iba na painitin mo yung sun, mirror, papuntang tube, tapos ayun, may HTF, painitin mo HTF. Dito sa parabolic dish, ayun, sunlight, mirror, papunta doon sa receiver, andun yung tinatawag na Stirling engine. Kaya walang nangyayaring dito, steam or evaporation kasi wala siyang fluid na katulad nung sa unang types na nabanggit ng solar system. Ng solar thermal systems. Tapos isa pang highlight dito is kaya din niyang mag-move or meron din siyang dual axis from north to south and east to west. Isa sa pinaka-highlight ng parabolic dish is yung Stirling engine and yung kaya niya mag-generate ng 750 degrees centigrade. Okay, next slide tayo. Yung advantage of solar thermal system. So, basahin natin. Sabi dito, a solar thermal system's primary advantage is that it provides a clean, renewable energy source for heating water or space by harnessing the sun's heat, resulting in significant cost saving on energy bills while reducing carbon footprint due to minimal emissions during operation. It can also be integrated into existing systems and is considered low maintenance in most climates. So ayan, isa nga naman sa advantage na tong solar thermal energy is yung parang nare-reduce na yung mga carbon footprint, yung mga, kasi nga ang isa sa pangunahing pinagkukunan ng ng source natin is yung sunlight, which is normal naman yan. Hindi na natin kailangan na magpainit. Halimbawa, yung kailangan natin gumawa ng heat, halimbawa galing sa apoy, syempre may mga emissions yun. Halimbawa malaking factory, kailangan natin gumawa ng init ng apoy. Dito sa solar thermal system, syempre ang main source natin is yung sun. So hindi natin kailangan gumawa ng mga init na pinagmumulan ng mga carbon footprint, mga nakaka-apekto sa kalikasan. Yan. So, nalaman na natin yung primary advantage ng solar thermal system. So, sabi doon, nagpo-provide daw siya ng clean, renewable energy source. So, dito naman sa slide na to, mga advantage pa rin siya ng solar thermal system. So, tara, pa-explain natin. Yung una is yung environmentally friendly. So, dahil nga yung energy source ng solar thermal system is yung sunlight, wala siyang napuproduce na greenhouse gas kasi wala naman siyang sinusunog na mga fossil fuels. Kaya siya naging environmentally friendly. Yung pangalawa, cost effective. Sabi dito, reduces reliance on fossil fuels leading to lower energy bills over time. Ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina,
nagre-rely itong solar thermal system sa sunlight. So nababawasan daw yung pagre-rely sa fossil fuels. Yun nga kasi yung nagkakos ng greenhouse gas. And alam ko medyo maggastos talaga pagka fossil fuels kasi nga yung fossil fuels is non-renewable siya. Meaning is ginagawa lang din siya. So yung next is yung renewable energy source. So yung kaya siya nasabing renewable energy source kasi nga yung sunlight or yung sun is nandyan lang yan. And then yung sunlight, syempre, doon siya nanggagaling sa sun. So, pwede natin sabihin na unlimited yung source niya, kaya siya natawag na renewable. And then yung next is potential for grid independence. So, sabi dito, can be designed to partially or fully power a building's hot water needs, reducing reliance on the electricity grid. So, may potential daw yung solar thermal system na maging grid independence. So, pag daw dinesign to, partially, kaya niyang i-power, kaya niyang ibigyan ng power yung isang building para sa mga nangangailangan ng hot water. So, ayun, dahil doon, nababawasan na yung pagre-rely nila sa electricity grid para lang magpainit ng tubig. And then yung next natin na advantage is low maintenance daw yung solar thermal system. Ang sabi dito, once installed, solar thermal systems generally require minimal maintenance. Pag daw na-install na or natayo na yung mga solar thermal system, hindi na siya nagre-require daw ng mga minimal na maintenance. Siguro yung sinasabing maintenance dito is yung pagpapalit ng parts. Yan. And then yung next natin is flexibility in application. Ang sabi dito, can be used for domestic hot water heating, space heating, and even pool heating. So hindi lang pala sa electricity ang application nitong solar thermal system. Pwede rin daw siyang gamitin para sa mga hot water heating. Yan, space heating, and even pool heating. Yan, so mga related sa mga heating application. Yung iba pang application ng solar thermal system. Then yung last natin is yung potential for government incentives. So sabi dito, many regions offer tax credit and rebates for installing solar thermal systems. So may potential daw yung solar thermal system para sa mga incentives. May mga region daw na nag-offer nito. Ibig sabihin, pagka nag-install ka daw sa kanila ng solar thermal systems, maaari ka makareceive ng incentives sa kanila, sa government nila. Ayan. So, next slide. Sa disadvantage naman po tayo ng solar thermal system. So, kanina, natakil natin yung mga advantage niya. Ngayon naman is yung disadvantage. So, basahin po muna natin. Sabi dito, the primary disadvantage of solar thermal system is its dependence on sunlight. Meaning, it cannot generate heat on cloudy days or at night, requiring a backup heating source and potentially limiting its overall efficiency. Additionally, the initial installation cost can be high, and large areas of lands may be needed for optimal performance, especially for large-scale applications. Ayan, so ang sabi dito, yung primary disadvantage daw ng solar thermal system is yung nagde-depend lang siya sa sunlight. Kasi nga, yun nga yung energy source niya.
So, doon lang talaga siya magre-rely. So, ang ibig sabihin daw nun, pagkagabi, hindi daw siya magge-generate ng heat. So, requiring a backup heating source. Yan sabi dito. And potentially, limiting its overall efficiency. Ayun. So, sabi dito, since daw hindi niya kaya mag-generate ng heat during night, nalilimit daw yung kanyang overall efficiency. Ayun. So, additionally daw, yung installation daw nitong solar thermal system, kaya daw niyang maging magastos, mataas daw. Ayun, installation cost can be high, sabi. And large areas of land may be needed for optimal performance. Ayun. So, nangangailangan din to ng malaking espasyo para sa optimal niyang performance, kasi nga yung mga mirrors niyan or yung mga collectors niyan is malalaki. So, nangangailangan talaga ng malaking space. So, yun yung mga disadvantage niya daw. Ayan, next tayo. Disadvantage pa rin ng solar thermal system. So, yung una, weather dependency. Yun nga. Nagde-depend lang tong solar thermal system sa sunlight. So, pag masama ang panahon or maulap, ganyan, siyempre, hindi na present yung sunlight or yung sun. So, nababawasan na yung kanyang efficiency. Sabi dito. And then, yung pangalawa, high initial cost. Ayun nga daw. Yung pagsisimula nitong solar thermal system is magastos daw. Kasi dahil doon sa mga parts niya, yung mga kakailanganin para maitayo yung solar thermal system, kagaya ng collectors or yung mga mirrors, yan, storage tanks, yung mga tanks, yung mga pag-iimbakan ng mga molten salts, yan, pumps, saka yung pag-i-install, yan. Magastos daw yung solar thermal system. And then yung isa pa niyang disadvantage is yung space requirements. Yan, kagaya nga nung sabi ko kanina, nangangailangan ng medyo malawak na space, na open space yung solar thermal system para may tayo. Kasi yung mga collectors niyan is isasalansan yan para makakollect sila ng sunlight. Kaya kailangan talaga medyo malaking space. Yan. So, next slide is yung disadvantage pa rin ng solar thermal system. So, yung una dito, need for backup heating. So, sabi dito, to ensure continuous hot water supply, a backup heating system is often necessary for days with low solar radiations. Ayan, sabi dito, kailangan daw ng backup heating para sa continuous na operation ng solar thermal system pagka hindi na present yung sunlight. Then, yung pangalawa, maintenance needs. Sabi dito, regular maintenance is required to ensure optimal performance, including cleaning the collectors to maintain efficiency. So, di ba kanina sabi, low maintenance daw yung solar thermal system. So, sabi naman dito is kailangan daw na regular yung namin i-maintain yung mga collectors or yung mga mirrors. So, disadvantage pala yun. Kailangan pala is regularly nililinis yung mga collectors para hindi mabawasan yung kanilang efficiency, yung pagko-collect nila ng
sunlight. Ayun. So, next naman na sinabi dito is potential for water usage. So, sabi dito, some solar thermal systems like parabolic trough designs require water for cooling, which can be a concern in water scarce regions. So, may potential daw tong sa mga water usage. So, disadvantage pa rin yan. Kasi yung mga ibang design daw ng solar thermal system, like yung mga parabolic trough, is kailangan daw nila ng tubig para mapalamig yung mga collectors. Sabi dito. Then yung last is yung less efficient in cold climates. The efficiency of solar thermal systems can decrease significantly in colder climates due to heat loss from the collectors. So, ayun nga, gaya ng sinabi ko kanina, pagka nag-iba na yung panahon, nababawasan na yung efficiency ng solar thermal system kasi nga, pagka sumama na yung panahon, mawawala na yung presence ng sunlight. Kaya nababawasan na yung kanyang efficiency. And sabi din dito, during cold climates daw. Meaning to yung during winters. Yan. So, during winters daw is less efficient na tong solar thermal system. Kasi nga, yung presence ng sunlight is wala na. Ayun. So, doon na po nagtatapos yung aming report. Ayan, salamat po.